episode 6, last episode, babae may cancer, may tanong in 3, 2, 1. Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And the Spot Podcast! Yung mga tigyawat ko sakit. Yeah. Alam ba R&B, pre? R&B, bigyan mo ng R&B. Alam mo, next time na, parang may aabangan sila. Ito, tagpupusta ko Ayaw nila growl ni 8-Asset. Ngayon binago ni 8-Asset yung pababalikin ka na naman nila doon. Tingnan mo. Sasabihin na naman nila yan. Tingnan mo, may magko-comment yan. Ba't di ka na nag-growl? Pero sigurado ako na meron talaga maghanap ng growl. Kasi merong na napag-usapan natin, meron mga nag-comment na, wag mo tanggalin yung growl. Ginagaya ko nga yun eh. May mga gano'n eh. Siguro yung fan mo, ready na mag-growl. Tapos, ano sa patag? So isa daw ay naralang Soy Army, yung puso ko nasa magsasaka pa rin, hindi nagbabago yan. Agrikultura, pinaniniwala ako magpapaunlad sa Pilipinas. Hari ako ng hip-hop underground. Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class available, yung mga pabago natin sa TikTok shop. Actually, may mga nag-chat sa akin pa rin na itong Valentine's, nakascorod sila dahil sa pabango. Gago, pinambembangan nila yung seduce par. Di sana naman kasi. Maraming salamat mga pare. So, kung lalaki ka, mag-sports ka. Pag babae ka naman, mag-sports ka na rin para sexy ka. 8-Asset sa lahat din ng social media accounts. Ang swerte mo, ang swerte din ako, magkakakilala na tayo. Yeah! Let's Slick go. and Dapper. Tsaka yung magpagupit sa President Ab sa BF Homes, pare. Search nyo lang, Slick and Dapper, President Ab, lalabas sa Waze yan. Next week, papagupit ako dyan. Sino yung may-ari nun? Shoutout na natin. Si Rocky. Rocky, boss Rocky, punta ako dyan next week. Ayan, pinapupunta si Joshon Point and 8-Asset. Sabay tayo, pre. Motor tayo papunta doon. Gusto nyo pag nag-box, diretso pagupit, bablog natin, pwede rin. Kain. Pagalingin lang natin yung Viper na The Piper. Ganda ng tattoo ko. Pakita mo yun. Ayan, nagpatato sa 8, guys. Bago kong tattoo, guys, kay Marvin, Agustin. Balsamo. Balsa mo. Marvin Balsamo. Yun, no? Lupit na ng mga job niyan. Job ka nga, pre. Try mo ngayon. You know, Job mo nga. The Job ka. Viper. You know. Hindi ma-extend ang sakit eh. Ano yung balat niya eh. Pinalo ko nga kanina binyag. Ngayon masaya ka pa. Pag 3 days yan, no? Ganun siya dyan. Tangina, dryness yan. Yung kate na. Oo, Makati yan. Pahiram ko kayang efficacent oil. Pwede ba yun? Nakakasunog yun, Hindi tangi. ko nga alam eh. Kaya tinatanong. Mainit yun, pre. Parang malilito ka nun. Lamig-init yun eh. Oo nga, Lamig-init. lamig-init. Hindi kaya maka-apekto lalo yun sa... Hindi ko pa na-try yun. Baka masama, no? Sa healing process niya, baka masama. Kasi hindi naman para sa sugat ang effect. Tapos, ano pa siya? Mentol? Ay, nako. Baka mangati ka lalo. Ano mo yan, pre, pala yung sabon, Dove. Hindi, tama nga yung sinabi nito. Babaluta ko nga ng wrap yun. Para mag-moist, magpapawish siya, mag-moist siya, mawawala yung kate. Tsaka pag natutulog ka kasi, makakamot mo yan nang di mo alam. Totoo yan. Totoo din. Nangyari sa akin yan, pre, yung ink. Di ba may mga sobrang ink kasi nalalabas dyan? Alabas pa yon. Oo, nagkalat doon sa, nung bago to. Kalat doon sa bedsheet ko, pare. Parang Ang tinagusan. dami nga may iwan yan sa kama mo eh. Yung mga balat-balat Di mo. ko na-anticipate yun. Kaya nung kinabukasan, nagbalot na lang ako ng towel dyan. Tapos tulog ako ganyan. Tsaka sa mga nagpatato din na bago, no? Ito si 8, alam niya na yan. Pangalawang tattoo niya na yan. Pangatlo. Huwag niyong kakamutin. Huwag niyong babalatan ng usang mababalatan yan. Oo, yun yung mali ng iba, pre. Kasi ang laki nga nung balat, tinutuklap. Tanggal din yung kulay. Oo. Tapos may iba pa na nagnanana. Oo, wag. Yung iba kasi dyan, may problema yung ink nung tattoo artist minsan. Pero minsan naman, sa aftercare ninyo. Kumbaga, dugyot kayo, hindi kayo nagpupunas, hindi kayo naliligo. Di ba, may mga sa Facebook kasi tol, meron talaga nagnanak-nak. Tsaka gustong makamura, Ayun. gustong tinitipid yung tato dun sa kung sino lang dun. Local lang. Hindi ako permanent ang pinag-uusapan natin, tato. Hindi ako magtitipid dyan, pre. Doon ako sa alam kong malinis, marami na nagpatato, nirekomenda na. Ayoko nung sa tabi-tabi lang, pre, nakakatakot yun. Balat yan eh. Saka huwag ka magpapahid ng kung ano-ano, bading. Kaya mo lang. Oo, hindi kasi yung iba naglalagay ng... Alam mo, nagsisi ako, naglagay ako ng Vaseline dati.
Ewan ko kung tama ba yung comment down below. Di naman kasi ako doktor sa skin eh. Vaseline to lalo ko ng ate. Hmm. O baka hindi lang ako ano dun sa skin ko. Wala nating hula lang. Sinabi rin sa akin dati yan eh. Pero ngayon, tinan mo, wala naman nagre-recommend na ano. Yung binigay sa akin ni Marvin, ano siya eh. Hindi ko pa siya tinry. Basta organic siya. Parang petroleum jelly ang substance niya. Pero hindi siya petroleum jelly. Organic. Hmm. So, yun ang nirecommend niya na... Sabon. Kasi ako, nagdab ako dyan eh. Basta wag yung matapang. Oh, yung sabon, yung Dove, alam ko yun, yung moisture, may moisture din moisture, na oh. klase ng sabon. Siguro wag lang yung mga matapang. Mga Wag kojic. Safeguard pre, wag safeguard. Kasi ang safeguard lakas eh. Ang mga kojic, di ba? Oo, Kojic. Kojic. Tangina, sira yung ano mo. Grabe yung na to. Kojic, tangin ng hapdi sa balat nun. Oo. Baka masisira ang ano mo nun. Nagko-Kojic ka ba, pre? Ha? Ikaw? Tanginang tanong yun. Hindi kasi puti mo eh. Baka may mga lalaki nagko-kojic. Baka Tol. Kojic Hindi na. ako nagko-Kojic pre. Okay lang naman, pre. Hindi, tangina ba? Ba't ako mag-Kojic? Ang sakit sa balat nun. Pero real talk, tinry ko sa itlog ko yun. Hindi ako dati. Nagko-kojic ako nung bata. Yung mga pa ng mga 20s, ganyan. No? Kasi, ewan ko, gusto ko rin matry na pumuti ba. Di naman pumuti, parang ano lang eh. Ako pre, tinitigyawat ako. Tinitigyawat talaga. Oo, ako. talaga? Baka naman kasi sinabu mo sa puwet yun, doon sasabo mo pa sa mukha. Gago, hindi. Tigyawat talaga ako. Mapamuka, mapalikod. Na, hindi, kinitigyawat talaga ako sa Kojic. Ako din. Pero kung ano, doon sa mga tropa natin gusto mag-Kojic dahil nga kulay ulik ba, why not? Try mo. Di ba? At, Nakakabading ba pag nagaganon ka mga sabon na pampaputi, mga pang puna sa mukha? Sa akin hindi. Yan na yung isa sa nasabi ko sa mga videos ko. Sabi ko, isa sa mga modernization na kasi ako hater ako ng modernization, pero isa sa mga modernization na in-embrace ko at sinama ko sa self-improvement, yung skincare. Kasi importante ang balat eh. Self-care. Self-care. Di ba? Kasama yan sa self-improvement eh. Correct. Gusto mo ba, again, sabi nga nito, yung nag-apply siya ng sunblock sa balat niya, dinepende ba? Gusto nyo ba yung influencer ninyo pangit? Di ba? Kasi importante nga yung sunblock eh. Kasi nga pagka yung tumanda ka na nasana yung balat mo na minsan kinakaan ng cancer yun eh. Skin cancer. Dahil Sa araw? Dahil sa araw. Oo, pre. totoo yun. Pero bakit yung mga pulubi di nagkakaroon ng ganun, no? Oo nga eh. Tangina parang Bakit labo. laging ganun? Yung pinakataas, tapos yung pinakababa, laging may exemption sa mga nangyayari, tapos yung gitna laging durog. Pansin mo yun? Tayong mga nasa gitna lagi ang durog ang puta. Nung panahon ng corona, hindi natamaan yung baba, hindi rin natamaan yung taas. Yung gitna ang nagtataranta. Wala. Ano, lagi tayong dinudurog sa gitna, no? Ako pre, yung pagdating sa vanity, di ba yun yung ano niya eh. Yun yung Ano yung vanity? Yung mga pampapogi, mga ganun. Ako sa akin, hindi talaga yun mali kapag nasa lugar din. Kung halimbawa, nasa mission tayo na, halimbawa, gigera tayo. Gigera tayo, tayo tatlo, magkakasama, may dala tayong baril. Hindi ko ma-appreciate kung merong isang biglang magpapahid ng papano. Di ba? Pre, teka lang, si puta. Ina mo naman eh. Alaska Tol, yun, pre. hawakan mo muna yung Armalite ko. Ba't anong gagawin mo? Apply ako sunblock. Kulang ako sa blush on eh. Putang ina, para pag nabaril ako, maganda ako. Ina. Yan, di ba? Yan yung halimbawa nun na ititigil mo yung importanteng ginagawa mo para dun sa vanity. Yan yung kabadingan at kaartihan lang para sa akin. Pero kung halimbawa, komportable talaga yung buhay mo, halimbawa, bago matulog, tapos marami ka namang pera, bakit di mo gagawin? Hindi, oo. Ikakapogi mo eh. Oo. Yun. Lalo pa, wala naman nangyaring maganda sa'yo. Di ba? May problema ka sa dating mo. Why not try ka ng bago? Di ba? Ganda naman ng self-improvement eh. Try ka ng bago na baka makatulong sa'yo. Di ba? So, isa ako doon. Isa ako sa mga nagpupush. Hindi kayo against doon. Di ako against dyan. Di ako Actually nga, pre, meron pang isang ngayon. Ito matindi naman to, yung look maxing. Ano ibig sabihin nun? Naririnig niyo yun? Parang narinig Look ko. maxing. Sila yung pre, ibang community naman. Di ba may red pill? May look maxing naman. Sila naman yung community na may importansya sa kanila yung looks. Kung tayo, alam natin yung reality, di ba? May mga tayo. Actually, sakop na rin sila ng red pill kung tutuusin eh.
Yung nga, may nakausap nga si Myron Gaines na parang part ng look maxing na ayun nga, importante yung itsura, ganyan. Nag-agree si Myron, part din naman namin yan. Ganyan, pinag-uusapan din natin yan. Yun nga lang, doon sila focus talagang, yung meron sila mga exercises na para lumabas daw yung dito mo, parang ilang hours kang gaganito para lumabas daw yung dito. Yung mga ganun na sila, pre. Yung mga May ganun. kinakain silang parang matigas na Oo, nandun Jaw na sila. exercise. Tapos yung mga skincare sila, yun, alam nila yun. Well, Speaking na, sige tuloy mo. hindi, yun na, okay na yan. Speaking na naalala ko kasi yung sinabi niya na gagawin. Mabago yung face features. May dugtong ko lang Napapansin nyo ba? Kapag pangit yung ugali ng isang tao, nasa mukha din. Dito, sa toto Anong ibig mo sabihin doon? Pag pangit din ugali? Not specifically. Kasi di ba may mga masusungit na mama? Pero kung papansinin mo yung nila, yung ganito nila sa gitna nilang ganito, guys, talagang nakakunot na hindi pa sila galit eh. Alam nyo, kaya nakakapansin kayo, nakakita ko yung tangina, mukhang masungit to. Pero masungit talaga. Gets nyo? Kasi ang sabi pala nila dyan, tol, kapag magagalitin ka, nagkukurba din yung mukha mo. Kaya totoo yung, yung looks maxing. Look maxing, Look maxing. Legit yung yung nabagaganon. Magbabago yung hulma. Naniniwala ako doon kasi nga pag magagalitin yung tao, nagiging masungit yung kilay niya eh. Okay, yeah. Hindi mo niya papansin. Tapos pag masayahin siya, ang unang nagkaka-wrinkles, dito yung tao. Tapos guit-guit yung noo niya dito. Ganyan ako. Oo. Tinan mo to. Oo. Tinan mo to. Oo. Alam mo kung bakit? Kasi madalas ka daw umingiti. Kaya una kang magkaka-wrinkles dito ng maaga. Kasi lagi ka nagaganon. Dahil nga, masayahin ka. Di mo napansin. Tapos yung masungit na lalaki madalas, yung noon niya naman dito, lagi magkadikit kasi naggaganon yung kilay niya madalas. Through the years na lagi siyang galit, yung face niya, naggagawa na ng structure talaga na tangina kaya ka magagalitin eh. Parang siya, no? Para siyang sa muka, para siya yung stretching. Para yun na yung naging flexibility ng mukha niya kasi yun yung lagi pinapractice niya. Oo. Diba? Kumbaga yung Parang mga ganun. muscle niya dito, parang talagang nasanay na sa ganong exercise kasi lagi siyang galit. So, api ko, nung na-realize ko yun, tangina o nga, no? So, hindi ko na kailangan masyadong i-validate o i-tolerate masyado yung pag nakita ko ni features ng tao na expected ko na agad. Tas, Ganun talaga. tas masungit nga talaga. Kaso ang problema nga naman, pre, natawa tuloy ako, naalala ko yung meme na ganyan, yung ganyan. Kasi daw, pagka malabo yung mata tapos tinawag siya ng kakilala niya, sinusungitan daw, akala, ito, tinatawag ka lang kung nailala mo, pero yung pala malabo yung mata. Kasi pagka tinawag, oy, mga ganun. Yung pala malabo yung mata, ito buti nga naalala pa kita eh. Gago malabo mata ko. Marami tayong katrabahong ganyan. Oo. Di ba pag tinawag mo, no? Tangina kasi, mag-contact lens ka na lang kasi. Inang yan. Titipid ka, kaya parang gago eh. May pambisyo, walang pang contact lens, walang pansalamin. Naalala ko, sa TikTok, nakasalubong niya yung tropa niyo. Hey, man! Amerikano eh. Tignan siyang masama. Man, what the fuck, man? Yung pala, tapos yung pala di siya nakikita. Tapos lumapit siya ng konti. Hey, dude! Gawin na siya. Nearsighted pala. Oo. Mapapaaway ka pa ngayon. Papaaway. Anong question natin, bro? Yun lang naman, no, pansin ko sa may explanation pala sa biology yun. Kaya pala pag masungit yung tao, pansinin nyo, talagang hindi pa siya nag-umpisang magalit. Alam mo na. Yung mukha niya nakabusangot na. Kaya pala may salitang, tanginin mukha mo nakabusangot palagi, no? Mukhang masungit. Sabihin, bad tripping pala talaga yung tao na yun. Tsaka minsan yung pag sa dating scene, di ba? Yan ang minsan opening line na. Akala ko, mukha kasing mataray. Talaga? Mataray Hindi talaga? naman. Mataray naman talaga. Kunyari pa, plastic lang eh. Speaking of magagalitin, may napanood nga ako pare na babae na nakatira siya sa Australia yata, sabi niya sa interview. Galit na galit siya, pre. Kasi yung relatives niya na may stage 4 cancer, buhay pa. Ngayon susugod lang sa ospital, mahahabol pa. Makakarating pa. Napaaga yung pagkamatay. Trending ngayon eh. Alam mo kung bakit?
pinara daw ng enforcer yata or ano, hindi ko alam kung anong sangay eh. Correct me, comment down below na lang kung anong sangay yung pumara. Basta parang enforcer ng traffic or traffic. Oo. Kasi sa bus lane dumaan yung ambulance. Ay, nasa ambulance. Oo, susugod sa ospital. Ang akala ko nasa kotse. Ambulance. Tapos Putsang dumaan inang sila yan. sa bus lane. Ngayon, pinara pa. Kasi ba't sa bus lane ka dumaan? Fuck! Kung bumbero yan, ambulance yan, wala kayong magagawa kung saan dadaan yan. Kahit nga mag-counterflow yan, nasa batas yan eh. Gago. Tapos, ano nangyari? E di na pala. Tapos nagalit yung pasyente kasi bakit ang tagal, nabuisit, namatay. Gago. On arrival. Dahil sa stress. Sabi mismo ng doktora, dahil sa stress nung nangyari na yon. Nagalit siya, na-stress siya, hindi siya umabot sa ospital, par. Ang bobo naman ng mga enforcer na to. Alam mo, nainis ako kasi kung ambulance na walang sakay, okay, sige. Ay pa nga eh. Eh, pero, Paano mo may susunduin yun? oo nga, ganun na nga. Eh, ang malala pa nga, ang nakita, may nakasilata na pala dun, pre. Malamang nga eh. naka-dextrose pa yun. Dinelay nyo pa? Dinelay. Kasi nga sa bus lane daw dumaan. Yun ang nga deserve na makulong, pre. Para sa akin yung mga ganyan. Pasensya na, but kayo yung deserve makulong. May Sa totoo lang. pananagutan ba para sa'yo? Meron eh, kasi ang dali-daling lusutan nun, pwede nang paganunin lang yun eh. Pero pinili nyo pang pairalin yung mga kaulupungan ninyo, ambulansyang may sakay, dinelay nyo pa. Anong reason? Bakit? Bakit? Kasi sa bus lane daw Sa bus dumaan. lane, kailangan nga dahil baka mamamatay na yung tao nga. Ay. Di ba? Para sa akin nga tol, kahit walang laman yung ambulance, kailangan makarating yun ng mabilis sa pupuntahan. Oo. Either bumalik lang sa ospital, kasi bali mo kailangan ulit eh. Oo. Or may susunduin. Sunduin na baril. Oo. Oh, basta kahit ano pa yan, basta ambulance yan, dumaan man yan kung saan dumaan, padaanin nyo yan. Kahit counterflow pa yan, kayo dyan, magbigay daan kayo dyan. So, anong nangyari? Anong... Patay, yung stage 4 cancer. Ngayon, galit na galit yung anak ata yun. Hindi ko sure. Comment down below, guys. Kung ano yung relatives niya. Sa Australia citizen na pala siya. Ayaw niya na talaga sa Pilipinas. Tapos lalo ngayon, dumagdag yung pagkamatay ng nanay niya. Nanay niya ata or ano, hindi ko sure. Sobrang sama ng loob niya ngayon. Hindi siya nagsisisi kung bakit pinili niya yung Australia bilang bansa niya kaysa Pilipinas. Hindi ko na siya masisisi sa part na yun. Justifiable na yung sinabi niya. Yan. Justified na yun. Kasi ako, magagalit ako sa'yo pag bigla-bigla kang, kunyari, kamag-anak mo na sinundo mo sa airport. No, tas traffic, ang dami-dami binubungangaan. Tangina mo, tas sabihin, buti pa rito sa ibang bansa, dito sa, Pilipinas. Nakaka-bad trip yung ganun. Yeah. Pero yung ganun, justifiable na yun. Tangina, pinatay nyo na. Technically, pinatay nila eh. Pinigilan nyo yung ambulansya na may sakay na. Ako may dagdag ko lang tingin ko kulang sa seminar tol eh. Yun talaga yun. Kulang talaga yung seminar. Tangina, kailangan pa bang i-seminar yun? Maski, ako nga wala akong seminar. Pag nakita ko may nakasakay doon, nakahilata ng ambulansya, sige po, puta, bilisan nyo na. Mamatay pa yun, kasalanan ko pa eh. Grade 4 pa nga lang, tinuro na sa amin yun eh. Di ba? Pag nakakita na ambulansya, giveaway. Grade 4 pa lang, pre, nasa libro na yun ng pagtulong, pati matanda. Parang sa values yata yun, GMRC yata yun ng elementary. Kasama yun. Ambulansya, bombero, matandang tumatawid. Di ba? Kahit hindi na GMRC, kahit mat na lang pre, i-plus-plus mo yung mga nangyayari. Ambulansyang may tunog, plus taong nakahilata sa loob. Equals putang ina, patuloyin nyo na yan. Hindi na yung puta. Tinigil pa, anong problema? Bakit ganun? Tanong pa ata eh. Baka ito ang gusto kong malaman. Ano yung tinanong mo doon sa ambulansya? Di ba? Ang inang yan. Anong mga question kaya yung tinanong niya? Bakit po kayo nagmamadali, boss? Oh. Bakit kayo may tunog? Sino yung sakay ninyo? Ano yan? Kasi ako, pre, ang husga ko sa mga ganyan, yung mga nilalatag nila dyan, mga pon talaga eh. Pon. So, ang nakikita kong dyan, ninervyos, feeling naiipit, indecisive, kasi nga, nakadepende sila sa kung ano ang ine-expect nilang outcome ng mga boss nila eh. So, wala talagang sariling desisyon yun na nangyari doon. Wala talagang load nung during the time, hindi ko alam kung ano yung istorya,
pero ipupusta ko na ganito nangyari. During that time na nandyan yung situation, indecisive talaga siya. Talagang, baka nga siguro rumaradyo yun. Uy, ano nyo ba to? Matatanong nyo ba si boss kung anong ano nito? Alam mo yun, hindi niya alam yung desisyon niya. Wala na. Ganun yun. Kaya, actually, naawa ako dyan sa mga yan eh. Kasi, pawn quality talaga sila eh. Kaya nga eh. Tapos kulang sa seminar lang ilang araw. Marami talaga sa mga enforcer, tama ka dun. Makikita mo naman din talaga eh. Na hindi naman sila tapos ng college, yung iba dyan. Kasi mahirap din tumanggap ng trabaho na yun, tol. Biradan sa init yun eh. Mas magkano lang, di ba? Tanginis. Mababang kalidad talaga. Kaya yung mga hire sa kanila, wala. Ito, wala masyadong story eh. Parang puro... Mabilis na balita. Ito pala yung update doon. Mabilis na balita. Sinibak sa pwesto ng DOTR ang hepe ng SAICT na si Raison de la Torre matapos ang sinagawang operation sa mga hindi otorisadong ambulansya na gumagamit ng EDSA busway. Kung saan pinara nito ang isang ambulansya na may dalang pasyente na may stage 4 cancer para sa isang medical check-up. Ngunit kalaunang namatay din. Pinagsisibak na pala sila. Tignan mo, kasali Dami-dami yung pati yung hepe. hepe. Oh, Yun diba? na nga. Kasi yun talaga eh. Grabe. Dahil yan ang reality ng ano dito, na utusan lang naman talaga yung mga nilalatag nila eh. Kaya pupunta ka talaga sa leader eh. Yung leader talaga sisisihin mo. Utang ina. Wait. Si Raison de la Torre daw, siya ang nagsagawa ng operasyon. Yung mismong hepe. Oo, para sa mga hindi otorisadong ambulansya na gumagamit ng EDSA busway. Kung saan pinara nito ang isang ambulansya. Talagang hinarangan. Intentional talaga yung hepe. Oo na, harangin yung mga hindi otorisadong ambulansya. Anong otorisado pa bang Namimili siya kung sino yung kung sino yung naglalagay sa kanya na ospital, yun ang paladaanan niya. Hindi naman siguro pare. So dapat Yun pagka-prestigious na ospital, yun lang ang pwedeng gumamit ng bus lane. kung sino lang naglalagay sa kanya. Mga ganon. Oo, kung sino naglalagay sa Utang kanya. inang yan. Kasi putek, yan ang nga rin ang conspiracy linya ni Doc Ron yan, yung conspiracy sa medical di ba? May corruption din. Meron din, oo. Nang putya, ano pang not authorized, may nakahiga na dun, nakadextrose na sa likod? Ano pang kailangan mong... Pinaghihingalo dun sa likod, no? Otorisado ba yung ambulansya nyo? Politikang politika, di ba? Politikang politika. Kahit may Yun talaga mamamatay. Kaya dito mo ito yung papatunay na hindi porket wala kang alam, harmless ka na. Di ba? Hindi porket bobo ka, harmless ka na. Hindi porket na sasabihin mo, wala naman akong ginawang masama pupunta ka na sa langit. Minsan kahit wala kang ginagawa, tanga ka, impyerno ka Impyerno ka. Di ba? Yung mga ganong decision, wala naman talaga siyang kasalanan technically. Di ba? Kasi sumunod lang siya sa utos. Pero dapat na hindi mo ginamit yung gift sa'yo ng Diyos na mag-isip ng sarili. Impyerno ka. Kasabihan niya na yan nila yan, pare. Parang ignorance is not a parang exception sa law, pare. Yung pagiging ignorance ng isang tao, hindi mo pwedeng ipanglaban yan na hindi ko alam ganito, hindi ko alam ganyan. Law is a law. Dapat ikaw ang nag-aral na alamin yung mga basic law. Especially sa kalsada. So, kung makakasuhan man, halimbawa, yung pumara, bahala na ang husgado at ang batas sa'yo. Kasi nga, ignorance is not excuse. Diba? Pero for sure, may ano siya nun. May ano yan. May kakaso yan dyan. Kasi wala, ikaw may kasalanan. Putang, hindi ka nag-iisip. Tapos, ikaw pa yung pinakababa. Safe yung boss mo. O, kita mo? Sunod-sunod ka sa Hindi, boss mo. nadali na yung hepe. Mataas Dali na na yung hepe O, hindi. Nawalan lang ng trabaho. Nawalan pero na. yung baka pwedeng kasuhan, baka siya lang yung... Maliit. Oo. Pare, ang laro dyan sa mga ganyan, hila mo, buntot mo, yun ang tawag nila. Ibig sabihin, pag mali mo, bahala sa buhay mo. Yun nga Oh. So ito pala yung kabuang storya. Gumamit ng ambulansya para sa check-up, hindi emergency ayon sa isang enforcer. Kaya pinara sila sa EDSA busway. Ang pasyente ay may stage 4 cancer mula giginto, sa Bulacan yun pare. Minsan din ako tumira doon. Bumiyahe papuntang Rizal Medical Center para sa scheduled check-up. Layo. Ayon sa enforcer,
Emergency cases lang daw ang pwedeng makadaan sa busway. May stage 4 cancer yun, Tignan ha? Stage 4 cancer yun. Tignan Kailangan mo. mag-take time pa daw. Tangina. Hindi raw kasama ang check-up dahil may schedule naman daw ito. Inalampa Stage niya yun, pre. Yan, kaya namatay na yung pasyente. Ang dami niya pang tinanong na... Ayan, ito pa eh. Ang hirap sa mga... Again, hindi lahat to kasi marami akong kilala rin. Again, isa daw din na mga nasa posisyon na matalino. Right? But Yeah. karamihan talaga sa inyo, hindi kayo marunong hindi kayo mabilis mag-eliminate ng questions. Kumbaga, isang tanong lang sana tapos ka agad eh. Ano pong sakit niyan? Hindi man emergency. Kasi kahit hindi emergency, kung alam mo yung sakit, malalaman mo yung urgency nung yung bigat kung bakit siya nag-ambulance pa eh. Pag kung Correct. alam mo yung tatanong mo doon, ano pong sakit niyan? Stage 4 cancer. Ay, putang ina, bilisan mo na. Narinig mo na yung cancer? Ay, bilisan mo na. O, sige na. Guys, pag napunta kayo sa ganyang sitwasyon, ganito dapat ang tamang judgment dyan. Makinig kayo mga enforcer Ganito ang tamang judgment dyan, ha? May stage 4 cancer yan. Sinabi sa'yo. Mm. Ngayon, kailangan mo labagin yung rules para padaanin niya mga yan. Mm. Okay nang nagsinungaling sila sa'yo na may stage 4 cancer yan Mm. at pinalagpas mo. Oh. Kesa pinaghigpitan mo at pinagpilitan mo at nagbabakasakali ka nagsisinungaling sila. Totoo. Kung mga ibig ko sabihin, Totoo. Totoo. lumagpas yun. Okay, lumagpas. Ang tapos ang isang araw, di ko naisipin nagsinungaling ba yun o hindi. Kung nagsinungaling yun, fine. Pero kung totoo yun at ikaw nakipag-stackan ka dyan, Patay ka. mas tapos ka talaga. Mas tapos ka talaga. Kumbaga parang sa korte nga din, pinag-iisipan nila yan Parang mas okay nang, Magpakawala ng kriminal. hindi naman criminal Kaysa pare. magkulong ng inosente. Oo, tol. Parang ganun din dapat judgment dyan. Mas okay nang nagsinungaling sila sa'yo halimbawa kaysa naman putang ina ikaw yung mag-judge kung totoo ba yun o hindi. Oo. Kaya tangina. Pag wala ka talagang sariling pag-iisip, mas para sa akin, mas delikado ka sa society talaga eh. Correct. Bro mo, ang dali-daling solusyonan nung ganung bagay na patuloyin mo na lang. Stage 4 cancer, boss. Okay, good. Wala kang problema sana. Kung sana yung team nyo dyan, may trabaho pa kayo, kinabukasan, may susweldohin kayo sa katapusan. Ngayon, dahil sa katangahan ninyo, gustong-gusto ninyong magpasikat sa mga bossing ninyo, minsan kasi bro, ganito yan eh. May mga utos na hindi naman dapat sundin mo ng as is eh. Di ba? Merong something dun sa utos na yun na, alam mo yun, yung read between the line ba, kumbaga. Di ba? May mga exemption na kailangan kang i-consider na hindi lang basta bawal pumasok. Sinabi yan, bawal pumasok. Oh, putang ina lahat, bawal na pumasok. Oh. Kahit buntis, hindi na pinapasok. Ganun eh, bawal daw eh. Oo. Oh, kahit yung isang mga nganak no, ay bawal daw po pumasok eh. Oo. Oh, di ba? Kaya may tinatawag na exemption to the rule. Kaya naputol kanina, explain ko lang kasi nag-overheat yung camera namin. No? So, gagawa kami ng paraan dyan. Kaya may mga putol-putol ngayong episode. No? Pinagkabit-kabit ko lang. Yun, yung stand ko dun. Kung ako yung enforcer dun sa babaeng stage 4 cancer na ambulance, mas okay nang, sige, may thought ako na baka nagsisinungaling to. Pero diretso ka na. Kasi stage 4 cancer naman binanggit mo eh. Kung magsisinungaling ka naman sa akin, hindi naman magandang biro yun na may sakit ka. Hindi mo nakasalanan Hindi ko nakasalanan yun. Kasi yun ang pinakita mo sa akin eh. Yan. Ibabato ko sa boss ko yan. Sasabihin ng boss ko, ba't mo pinadiretso? Ambulansya. Di ba operation nga natin pag hindi authorized, bawal dumaan? Sir, may stage 4 cancer. Justified yun. Oo. Kahit saan tayo makarating. Ngayon, kung darating naman sa husgado na, wala naman palang stage 4 cancer yun, ba't mo pinadiretso? Hindi na ibibig deal sobra yun. Bakit? Hindi ko nakasalanan kung nagsinungaling siya sa akin. Hindi ako doktor para ma-figure out yung totoo. Investigador. Hindi rin ako investigador. Traffic ka eh. Oo, enforcer lang ako. Sabi ko nga sa inyo, ang buhay na umiikot lang sa justification yan. Basta maganda justification mo, madalas may exemption to the rule yan. Totoo. Kahit nga sa husgado, kapag pinag-usapan na yung dalawang lasing, nakamotor, bumangga, walang helmet, nakaparada yung truck, i-justify mo lang dun eh, nakaparada lang ako, kompleto ako sa hazard. Makakalabas kayo, maabala ka lang konti. Ganon din dun. So ngayon, mas malaking kaharapin nyo ngayon. Na sana pinalusot mo na lang kung nagsinungaling siya, hindi mo na problema yun. Diba? Dahil ngayon, nagmatigas ka, nag-operation kayo,
namatay ngayon yung tao, paano yan? Paano kung murder ang inano sa inyo or Oo. homicide? Di ko alam eh. Ina, problema O kayo. kasi may namatay. Dahil sa ginawa ninyo, may namatay. Kasi, kaya nagigets ko rin eh, bakit may ibang ganyan na enforcer. Kasi parang, alam mo, ito, nakakalungkot na katotohanan, yung corruption talaga. Kaya pinagpipilitan nila, kahit alam nila, pwede naman, sa isip na in the back of their mind, pwede naman patuloyin ito eh. Pero hanggat maaari, may makukubra ba? Mm. Pampadulas. Yun ang inaasahan yan eh, padulasin. Papatuloyin yun na kagad eh. Sige na boss, 500 oo. Papatuloyin yun eh. Pero hindi naman lahat, ano? O, hindi naman lahat, but yun ang nakakalungkot eh. Kaya nga, ito lang naman, sinisilip ko na to, kasi nga hindi nagme-make sense sa akin na hindi patuloyin yung may cancer 4. Kaya malamang sa malamang, pupunta ako dun ngayon na baka gusto kasi ng padulas, kaya ayaw pa lusutin eh. Ito, ang tinutukoy namin dito is in general na to. Hindi ito yung mga specific na nandun sa lugar na yon. Hindi namin alam yung sitwasyon doon. Ang tanging informasyon lang alam namin, may stage 4 yun, ang dami pang interview na ginawa. Oo. Kaya Diba? nabuisit, na-stress, namatay. Bakit? Bakit ang dami pang question kasi? Nako, ewan ko sa inyo. Bullshit yun. Sa Pilipinas lang yun, pre. Yung ganon. Oo. Sa ibang bansa nga, tatabi. Kumaka-counterflow nga mga ambulansya sa ibang bansa, pre. Hmm. Tumatabi mismo yung mga makakasalubong. Pwede pang silipin dito, enforcer ka. Di ba yan yung mga naka-big bike? Mm. Pag sinabi stage 4 cancer, ang totoong nagsuserve sa bayan, Ano yun? kung nagda-doubt ka talaga na hindi totoo to, i-escort niya yun. O sige, talaga experience Oo, mo kasi tama. at least plus points ka pa sa mamamayan, plus points ka pa, pwede ka pang ipagmalaki ng boss mo. Hinatid pa niya yan. I-report ka pa nun. Thank you po sa enforcer nyo kasi hinatid po kami doon. Naka-VIP kami. Mm. Kung hindi totoo, huli. Kasi totoo. sinundo mo pa eh. Totoo. Oh. Pero tol, ang justification ng enforcer, sabi daw sa papel, pupunta silang ospital for check-up. Mm. For check-up. Sabi naman nung enforcer, hindi yan urgent kasi schedule naman pala yung check-up ninyo. Kahit Okay na nga na stage 4 yun. Stage 4 cancer kasi yun. Basta Kahit nga stage 2 lang tol eh. Let's talk about cancer. Sige. Kahit stage 2 cancer lang, puta mo, murahin ko yung magde-delay sa amin eh. cancer yun eh. Wala pang the fact na alam mong walang gamot dyan sa cancer, puta patuloyin mo na yan, pre. Kaya nga, Hindi nga na bibigyan ng vitamins yung mga yan. Walang vitamins yung walang gamot dyan. sinusuka nila yun. Yung oras na lang ang ibibigay mo dyan, pre. Oras, ibigay mo na. Inang yan. Eto pa, sa mga nag-work dyan ng 500 a day, 700 pesos a day, huwag kayong pipick up ng sobrang abala na hindi naman worth it sa ganyang klaseng halaga. So, importante pa rin. Hindi ko sinabi mag-lazy kayo, mag-lousy kayo. Ang sinasabi ko lang, huwag ninyong harapin yung mas malaking consequences. Kung kaya naman palusutin at pag-usapan nyo exemption to the rule, punta tayo doon. Especially kung may sense of urgency dapat. Oo. Di ba? Yung ganong effort, yung pagtitigil ng mga ganyan. Sa checkpoint, nagigets ko yan. Di ba? Checkpoint. Okay. Tas gabi na, hindi naman ambulansya. Okay, yung mga ganyang questioning ninyo, saan kayo punta ganyan? I understand. But yung mga... Saan kayo punta ng ambulansya? Di ba? I mean, outing kami. Di ba? Kaya nakakatawa eh, kasi hindi mo magets kung bakit eh. Bakit nangyari yun? Tangina. Diba? Tangina. Na-imagine ko, no? Ito pinagdataw- Paano pag ikaw yung nagdudunay? Nakakatawa na lang eh. Gaganon pa yung boss. Ano? Sir. Gandang gabi, sir. Saan punta, sir? Ambulansya. Ambulansya. Ito yung resort. No? Mamadali kami. Ang inang yan sa Flamingo. Tama Flamingo. Inang nyo. Nakakatawa yung sitwasyon kasi hindi ko Papa-water magets slide kami. Yung pasyente daw. Gustong-gusto magpa-water slide. Eh. ng Enchanted Kingdom. Ngayon yung pamilya ko nasa likod oh. Tanga na mag-space and shuttle kami. Enchanted Kingdom. Putang inang yan. Ayun. Kami miss na raw ng pasyente. Gunggong. Tanginang yung tatanungin pa yun, saan punta nyo? Ambulansya to. Tangina, doon sa Timog, magpa-party. Okay, huling party na raw niya. Ang ina mo. Ang ina ka. Oo nga, no, ambulansya, tatanungin saan punta, sir. Tangina. Tangina mo ka. Mag ibang choice pa ba yung ambulansya?
Ang nasip naman may ibang option pa yan. Yun nga isa pang problema ko sa mga tropa nating enforcer dyan. Ayan, katulad niyan. Sa mga traffic signs, kunyari hindi ka taga doon, hindi mo alam. Imbis na, again, public service. Pag first time doon, nakita mo naman sa ID, puta, layo ng probinsya nito ah. Sa Makati, nagkamali. Nagkamali ng gamit ng kung ano-anong signs. Tapos nakita sa license, puta, taga Tugigaraw pa pala to, probinsya. Dapat bigyan mo ng kahit konting chance na lang ba? Oo. Boss, hindi ko po alam dito. Bago lang ako. Okay. Bilang public servant, sige, next time. Alam mo na rito, next time. Pero hindi. Huhulihin pa nila. Siga lang naman yung mga yan sa mga alam nilang kaya nila eh. Huhulihin nyo pa. Hindi kayo tumutulong sa sambayanan sa paghuli lagi ng mga ganyan. Imbis na tulungan ninyo yung mga tao na mag-enforce nga, wala eh. Parang gusto nyo lang talagang magkaroon ng pangmerienda. Wala na yung goal na makatulong. Wala na yung goal na tulungan yung sambayan ng Pilipinas, malaman yung traffic rules. Wala eh. Wala na dun yung goal eh. May masingit ko lang bago tayo pumunta sa may tanong. Yung mga indigenous people pala, hindi pala inuhuli yan kahit walang helmet. May mga ganun pala sa province tol. May exemption sila. Parang may shield sila sa ganun. Nakita nila nakabahag, ganyan, nagmamotor ng lumang motor. Wala na, hindi na sila pare. Hindi sila tinitikitan, hindi sila Kasi yung motor nila hindi naman mabilis eh, sobrang bagal lang din talaga eh, tas luma na. So punta na tayo? Pipikit ka na eh. Talaga? Punta tayo? Let's go. Sige. Punta na tayo sa May tanong, baby. Gusto ko yun pare, gusto ko yun. Okay. What's up 3 PM gang? At good PM din, Boss 8 and Kalisadaw with Josh. Pakitago na lang identity ko. May tanong lang ako. May kachat kasi akong girl classmate ko dati. Medyo wala akong paki sa kanya dati. Pero ngayon, nag-glow up kaya chinat ko siya. Tangina, ko rin eh. Opportunista ka din. Stupid. Ngayong gumanda, saka mo, ewan ko sa'yo. And yung usual na ginagawa ko pag nakikipag-chat sa tamang flirt muna, then aya ng date. Nice one. Okay. Ako lang naman, sinasabi ko lang naman sa'yo na opportunista ka ng konti pero ginamitan mo ng technique natin. Okay, sige. Goods. May date sana kami. Nag-set ako ng oras at place ng meet-up, then pumayag naman siya. And kaso kinancel niya nung araw ng date daw. Kinancel niya nung araw na putang ina kasi. Kaso kinancel niya nung araw na ng date kasi daw may pupuntahan daw sila. Di niya nabanggit kung sino kasama niya. Ang sabi ko, okay, ingats. Tas di na ako nag-reply. Flaky. Flaky ang tawag dyan. Sige, may naisip ako dyan sa mga ganyan eh. Pag may mga terminologies tayo na ganyan, i-ano mo na rin sa kanila. Para informative. So, ang flaky, ibig sabihin, yan yung mga klase ng babae na walang isang desisyon ba? Kunyari, nagsiyakay ng date. Kung ano-anong gawing excuse, hindi lang matuloy. Mahilig mag-postpone ng mga dates. So, flaky ang tawag doon. Parang disrespect ang lagay sa akin eh. Church girl to siya and family girl at single naman. Mukhang mabait naman kaya hindi ko alam kung kailangan ko na ba kalimutan or ayain ko pa ng another date. Ayoko rin kasi magmukhang desperado. Dapat cold lang. Ha. Stay cold. Gusto ko lang mangingin ng opinion nyo, mga bossing, sana mapansin. Yun lang po. Salamat agad. Good luck sa Andy Support Podcast. Sana mag 1 million subscribers kayo this year. Yan This talaga. Yan ang goal. Kahit 999 lang, 900,999. So, sa question niya, kung yayayain niya ba daw yung isang babae na nag-flake sa una niyang yaya. Sa Saka akin, Josh, on point talaga tong tanong na to eh. Sa akin ako, bigyan mo ng isang chance. Kung valid naman yung reason niya bakit hindi natuloy, kumbaga
nag-reach out siya sa'yo. Ito lang naman, kung nag-reach out siya sa'yo, nagbigay siya ng excuse na, ay, sorry, hindi matutuloy kasi nga, Hinatid ko yung nanay ko na may stage 4 cancer, pinara kami ng traffic enforcer. Tangina, no? Nagka-twist-twist, no? Tangina. ang twisting turn yun Final destination. Oo. Ako naman sa akin, walang problema mag-flake yung girl kung nagre-reach out siya sa akin kung bakit. So meaning to say, yung babae may respeto sa time ko. So sinasabi niya sa akin kung bakit. At the next day, nagsusorry siya and gusto niya akong tulungan maset yung second date. Ayun. Yun ang kailangan mong tignan. Pero kung yung girl talagang hindi na nga siya kinancel niya na yung date natin, date mo, tapos the next day hindi ka pa chinachat, yun. Ibig sabihin nun, umuo lang siya doon sa yaya mo, pero hindi talaga siya interested sa'yo. So, titignan mo rin pare kung ano yung mga reaction niya after niyang i-postpone yung date ninyo. Or baka nagbago na yung isip, no? Baka in-scout na siya. Pwede. Nagbago na isip kaya kumancel na. Kaya magbabase na siya doon sa after. Para sa akin, pag ang niyaya niya ng date, nag-cancel. Red flag sa akin ng babaeng nagka-cancel ng date Especially kung hindi emergency. Sige, bakit? Dapat yung reason na yun sobrang emergency. It's either life and death. Bakit grabe bigat na date pa lang. Ay kasi yung kinabit nating yung cancer stage 4. Ang ina kasi nito. Hindi ba? May bakasyon kami. Ano yun, may outing? Pag tinanong doon yung ambulansya, may outing! Saan munta, boss? Naalala ko pa rin ng putang ina. May outing. Hospital nga ni. May outing, tangina, Flamingo. So yung going back, dapat mabigat yung reason. Kasi red flag talaga sa akin yung nagka-cancel ng date Para sa akin, red flag siya na hindi siya masyado attracted sa akin. Yun kagad nang pumapasok sa isip mo. Oh, doon ako babalik sa... No? Doon pa rin ako babalik sa sa lumang kwento mo na, tangina, 7 months ago mo kinuwento yun na, tangina, tumatalon nga sa bakod yung babaeng gustong-gusto ako Oo, totoo tapos, yun. Ngayon, di ka makakagawa ng paraan. So, dapat make sure mo na mabigat talaga yung reason mo. And aside from that, magre-reschedule ka. Yun nga Kaya, kaya hindi muna ako babaksak doon sa red flag. Tignan ko muna yung gagawin niya next after niyang i-postpone. Doon ako magbabase pag talagang walang kwenta yung reaction niya, hindi na siya nag-reach out sa akin. Ayun na, wala na. Ghost na rin. Ghostin ko na yun. How about last minute cancel kung may iba ako? Last minute? Ay, medyo masama loob ko noon talaga. Mas lalong red flag na sa'yo yun. Red flag na sa akin. Doon pa rin justification pa rin. Oo, Justification tsaka dapat magpresenta ka ng alternative. Hindi yun yung cancel ka lang. Last minute basta cancel lang. Di ba? Insulto na yun, no? Kunyari, nag-update na ako sa kanya. Last update na namin, siya mismo. Maliligo na ako. Syempre, pag lalaki ka, best foot forward ka, maaga ka. Nandun ka na. Hindi mo lang sasabihin sa kanya. Basta nandun na ako. Biglang sasabihin, ay, teka lang. Wala na. Tangina, kaya gusto ko nagpapalit. Bullshit na yun. Alam mo, kaya gusto ko nagpapalit talaga pag date, pre. Tangina, nag-ikot-ikot muna ako doon minsan sa mall. Ikot-ikot muna ako. Pero minsan nandun na ako. Kaya nag-ikot-ikot nga lang talaga ako. Send ka ng picture pag nandiyan ka na. Yun, doon lang ako darating. Or minsan talagang late talaga ako. Minsan nga, pre, na-tip ko na rin to dati. Sabi ko, kasi, una kong nasabi to, pre, single pa ako nito. Gumawa ako ng video na to. May pagkakupal talaga ako dati. Sabi ko, Bakit? pagka ganyang last minute na pinospone ng babae, wag mo ipakitang nalungkot ka na pinospone niya. Yayain mo yung tropa mo. Pre, libre ako ngayon. Or, kunyari, lilibre mo naman talaga yung chicks. Libre mo na lang yung tropa mo. Mag-chat ka ng isa. Pre, o kaya ibang babae. Bakit ganon? Ibang babae. Ano mo sa kanya? Tawag dito, ang word ko nung dati. Ang sabi ko dun? I-punish mo yung pag-postpone niya ng date mo. Meron kang inilabas na iba. Sabi ko pa nga dun, pinospone niya. Magyaya ka ng tropa o kaya isa pang babae, tapos mag-story ka na lumabas ka pa rin
Para pag matitignan ng babae yun eh. Titignan yung babae yung my day mo eh. Parang di ka rin mapahiya. Oo, sabihin niya, putang natuloy pa rin siya. Sinong kasama nito? O, pak. Yan ang punishment mo sa pag hindi sama sa akin. Yun yung tip ko dati, pre. Pero sa akin, kung last minute, nakakainis yun, nandun na ako. Ay, Nakakainis, enjoy ko nakakainis. na lang yung araw ko. I-enjoy ko na lang, nandun na ako eh. Tama talaga yun, pre. Ikaw. Kaya nga nung training natin nung nakaraan, di ba, nung late ka, sabi ko pupunta na lang ako sa bahay ng utol ko. That's ano, chicks to? Hindi, pero sa akin, ganun talaga. Actually, basic yun. Wag mong sayangin yung oras mo. Wag mong sayangin yung lakad Kasi hindi ka mo. pumunta sa bahay. Lapit mo na. Ano bang... Kailan yun, pre? Ano yun? Gagawin itong nakaraan lang. Boxing tayo sa Boxing tayo. sa Golden Boy Boxing Ah, Gym okay. na pagmamayari ni Christian Pete Laurente. Shoutout sa'yo, friend ko yan pare. Ganda ng gym nila. Talagang, Kay Coach JM, nag-comment din si Coach JM eh. Shoutout sa'yo. kung magbaboxing kayo for the content, doon maganda doon. Lambot ng ring pare. Tinry ko nga eh pag nanakaut ako. Safe pa rin eh. Kahit niya man. Makikita niyo yung vlog namin dun. Tinry ko. Safe manakaut dun. So, yun. Dahil basic nga yun, para... Basta wag mo talaga papakita sa babae na na... Bakit ginawa mo kay Josh on point? Doon ako na ano. Hindi kasi, ang sa akin, dahil basic yun, mapababae man yan, o mapalalaki, may oras eh. Kaya ako, nandiyan naman yung utol ko, basta banda lang dito sa area. Oh. Kaya sabi ko, kung matatagalan to, kasi nandito na ako, kakagising mo pa lang. Di ba? Kailan yun? Tanging Golden Boy nga. Golden Boy nga, nag-boxing tayo. Okay. Nandito na ako, kakagising mo pa lang. Sabi mo kasi late ka na nalita ko natulog. nun, pre. Hindi ako nakatulog. Kaya sabi ko, pupuntahan ko yung utol ko. Sayang eh, nandito na rin eh. So kahit sa babae, ganun din. Kasi, pag hindi ka Ay, dapat ganun, pala nag-shadow na tayo doon. nauna na tayo. Pero kakabukas lang din nila, mukhang kakagising pa lang din eh. Di ba, nakita mo? Okay. Kakagising lang din. Ayun nga, sa babae. So sa babae, ganun talaga. Kasi, wala lang, lalabas dun, marireveal dun, ma-expose dun na wala namang laman yung buhay mo talaga. Yung Oo. babae mo, baka isipin pa ng babae, mukhang ako pa maglalaman ng buhay nito ha. Wala naman Exactly. Totoo. So, anong the best response dapat sa babae na yun? Halimbawa, di ba nag-cancel yung babae sa Babae. date? Ano ba nag-cancel? Magkakaganap ka pa rin talaga dapat. And then, ano naman yung sasabihin mo sa babae during the day? Yung ite-text nyo dapat sa kanya. Hindi, ito lang. Pagka na-cancel siya, tumuloy ka pa rin. My day mo lang. At ang sasabihin mo lang sa kanya, I see, I understand. Sige, sabihan mo na lang ako kung kailan ka free. That's it. At least, nasa kanya na yung bola. Sabihan mo na lang ako pag kailan ka free. Pa! Nasa iyo ang bola ngayon, girl. Yun na yung last message ko. Magdedepende na ako ngayon kung ipupursu pa kita, sa isasagot mo na yon. Kung tutulungan mo ko mag-set, okay, green flag. Tuloy natin to. Pero pagka wala na rin ako. Ghost na ako. Tuloy ako sa lakad ko. Pre, tara, dito tayo sino. Okay, ibang chicks. Girl, libre kita. Para matuloy lang ba? Para hindi maisip ng babae na ikaw ang mundo ko. Meron akong ibang gagalawan dito. Pag ayaw mo pumasok sa akin, may iba akong mundo na gagalawan. Yun. Ikaw, ano na may response mo sa kanya? I-response ko sa babae. Hindi, pwedeng natuloy ako. Re-response. Wala lang, pwede rin pakita mo na nagpunta na lang ako dito. Sayaw. Sayaw. Ikaw eh. May Cancel eh. galit talagang sinend sa kanya. Tingnan mo to. Gago ka eh. Nag-taken na lang ako dun sa Ganun lang. Papakita mo lang na may ganap ka talaga. sa time zone. Which is dapat naman talaga. Dapat naman talaga ganun talaga. Kasi, yun nga, bilang ako na nagdaan ako sa ganun dati, na-realize ko rin talaga, hindi ka gustuhin, boring kapag ganun kang klase, na nakikita na wala ka naman talagang ganap. Diba? Paano kung during the day wala ka naman mahatak na tropa na kaya ba? Sinabi ko yun, pre. May tip ako nun. Manood ka sini mag-isa. Oo. Pwede naman. Oo, tama. Manood ka sini mag-isa. Parang kaya sabi ko basic, parang ikaw yung ginagawa mo, naglaramin ka mag-isa, ganun din. Nakabihis na ako. Nakabihis na ako. Cancel. Alis ako mag-isa. Kahit ako ng Jollibee, tapos nood sini. Sulit. Ewan ko bakit may time ako na ayoko na may kasama. Ewan ko ba't ganun.
Kayo rin ba na ano nyo siya? Ako, may time to na wala akong sineset na date. Wala akong sineset na kahit ano. Basta gusto ko, lalabas ako mag-isa. So yun, naputol na naman, nag-overheat. Ako, may time ako na gano'n. Gusto ko kumain mag-isa ng ramen, ng paborito kong ramen. Mahilig ko mag-ramen eh. Parang once a week ata. Ganon. And gusto ko lang talaga mag-isa. May bibili na akong trip ko sa mall. Ganyan. Bibiling ko siya mag-isa. Uwi ako mag-isa. Ewan ko, bakit parang satisfied naman ako ng ganon. May time talagang ganon. Ayoko na may kasama. May time nang... Kasi nade-delay ako pag may kasama ako na above tol eh. Pag ako mag-isang bilis ko. Pag lalaki ka, kailangan minimum kaya mo yan. Oo. Kasi pag ikaw lalaki ka, hindi mo kaya yung ganyang ginagawa mo. Mas, kumbaga, hindi ka lalaki para sa akin. Red flag ba yan o green flag ba yan na parang lalaki ka, loner shit ka minsan? Hindi naman dapat loner ka, pero dapat kaya mo. Bilang lalaki, dapat kaya mo at least umalis mag-isa. Kasi pag lalaki ka na laging gusto mo ng kasama, hindi ka lalaki. May Para naalala kang nga. feminine, pre. May naalala nga ako, pero pabibilisin ko to para di na umaba yung video. May kanta yan eh. The sun goes up, I'm sorry, forgot the name. I don't